Sa pangalan natin, at napakabuti ng Panginoon ay patuloy na itinagda ko sa nagbahan sabay na natin sa mga oras po. At bago po tayo manalangin, awit natin nagsabi Believe si Christ at inahin natin kung basa na tayo po ay tumayo. We're tempted to complain.
forever past, will cross the great divide, to glory save my life, share the joys of heaven, a harp, a home, a crown, let them to will the bodies, to lay our burden down. It will be worth it all when we see Jesus. Life's triumphs will cease no more when we see God. Give praise, oh Lord, we great, so great, will we see Christ. Hallelujah sa Santo Diyos, presensya sa gabi nito, Panginoon. Buti-buti mo, ang Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ay laging kapag mo ang mahal. Ay kawan-kawan, kay buti-buti mo, Panginoon. Buti-buti mo, Panginoon, Panginoon Diyos, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ay laging kapag mo ang mahal. Ang ikaw ay walang hanggan. Mabuti ang Diyos sa ating nagmamahal. Salamat po Diyos, ibiyaya sa bawat sa aming Panginoon. Lord, lahat ng Panginoon sa gabi nito, sa iyong tatlong pangalan, sa bayan mo Diyos, sa iyong tatlong pangalan sa gabi nito. Lord Jesus, salamat po Diyos, sapat ang biyaya sa bawat sa aming Panginoon. Ang iyong kabutihan Lord Diyos ay walang hanggan sa bawat sa aming Panginoon. Di mo kami pinagkulang mo Diyos. Nabayaan mo Panginoon sa mga araw na nagdaan o Diyos. Naroon na iyong paggabay sa Lord. Ikaw Lord, lumay sa bawat sa aming Panginoon. Lumayan kayo Panginoon sa gabi ito. Sa lumayan Panginoon. Ikaw Lord ang manguna sa bawat sa Panginoon. Ikaw Lord ang manguna sa iyong gawain sa gabi ito. Mula sa inyong si Panginoon, tabi mo po Diyos sa inyong likuran na ikaw Lord ang mabay, maging Panginoon sa iyong gawain mo Diyos. Maging Panginoon sa
pinakasentro ng aming gawain ang pakikinig ng iyong salita, Panginoon, na mabuti ko pala sa bawat isa, O Diyos, na di kami maging empty, Panginoon, sa gabi ito. Lord, mga panalangin na yung prayer request, O Diyos, bago pa namin din sa iyo, Panginoon, ito'y nalalaman mo na, Panginoon. Lord, bawat makikinig, Panginoon, ay patuloy ka pala, O Diyos, kami patuloy na mag-grow sa pananampalataya, O Diyos. Lord, sa mga mahawang instrumento sa gabi ito, gabayin po sila, Panginoon, na magmayos, O Diyos, ang aming pag-aawitan sa gabi ito, Panginoon. Lord, mga kapatid namin, O Diyos, na papunta pa lamang, kung may desire, O Diyos, upang kay pagkikuran sa gabi ito, natangi po sila, O Diyos. Lord, patuloy kami lumalapit sa gabi ito, Lord, ng tawad sa aming mga pagkukulang, O Diyos, mga malabis na nagawa namin sa iyong harapan, Panginoon, linisin mo po, Diyos, sa aming mga pagkukulang, Panginoon. Baka kami, O Diyos, ay maging narapat ng warap sa iyo sa gabi ito, Diyos. Salamat, O Diyos, sa gabi ito. Ito pang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus Cristo namin, Diyos. Amen. Amen na. Malay na pumahapok ko at isa. Amen. Sa ating pagpapatuloy po ay ating awitan ng ating Panginoon. What a prayer. Right.
What can we have in Jesus? All our sins and griefs to bear. What privilege to carry everything to God. Oh, what is your name? Oh, what is baby? Oh, what you have everything to God. At sa ating pagpapatuloy, tayo pinadama sa mga galing ng awitin sa Panginoon. Pag-testimony, salamat. At nais ko pong paunahan ng pasalamat sa ating Panginoon. Nais ko pong pasalamat sa ating Panginoon sa karagdagang edad na nagkaroon sa atin ng ating Panginoon ngayong araw. At para sa akin, sapat na sa akin ng good health na nagkaloob ng ating Panginoon. Walang sakit sa pangatawan na naroon na may kalakasan na bumula sa ating Panginoon. Kaya sa Diyos ko pa ibinabalik ang lahat ng papuri niya. Papuri bagay sa pag-iingat at pagbabay niya sa akin sa isang buong taon na naman na lumipas at itinagtag ang edad sa akin. Kaya sa Diyos ko pinabalik ang papuri na salamat. Nais ko rin pong mag-alay ng awitin sa ating Panginoon. Walang oras na kami iyong iniwan bawat sandali. Ikaw ay nariyan, dapat kang ang tunay. Kaya naman, O Diyos, wala kami ibang nais kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Walang hanggang papuri sa'yo'y aalay. Walang hanggang pasasalamat sa'yo'y bibigay. Napakabuti mo, Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon
Walang oras na kami iyong iniwan, bawat sandali. Ikaw ay nariyan, tapat ka ng tunay. Kaya naman, O Diyos, wala kaming ibang nais kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Walang hanggang papuri sa'yo iaalay, walang hanggang pasasalamat sa'yo ibibigay. Napakabuti mo, Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Walang hanggang papuri sa'yo iaalay, walang hanggang pasasalamat sa'yo ibibigay. Napakabuti mo, Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago, tapat kailanman. Gusto ko po ipasalamat. Tatawag ko po ang aking kapatid, Brother Arwin. Kapalik ko na mapulat sa naman sa Diyos sa pagkakalan. May nailapit po tayo sa Panginoon sa kaya Panginoon sa Panginoon sa bautismo. Yun ay mataan. Tapos tayo sa samantalay mga kapatid na nakataon na maisama yung ibang nais na lumapit sa Panginoon at naman sila ng isang lugar na wala sa pagkakas. Pero nagpapasilang ako sa Diyos at pagkakisa ay pilit na makakaroon upang mapakipit ng medyo yun sa biyaya ng awa at awa ng ating Panginoon ay tumanggap. Kaisama din natin ang ibang kabataan na nagtitira ko na gusto rin tumanggap sa Panginoon. Yun lang sa Diyos ang kahulihan. Salamat talaga ang Panginoon ay mabuti at panalangin niya sa natin sa Kanya ay ma-manifest at nakikita natin ang gawa ng Diyos sa Diyos ang kapayaran at salamat. Sa Panginoon, kailangan natin isang kapatid na kalapit sa ating Panginoon. Sa Diyos po ang pabor na salamat. Yun na. Kung wala na po, tayo tutugamin na sa pinakasentro ng ating gawain ng pakikinig po ng salita ng ating Panginoon. Sa ating nanihat, iwasin tayo po tumayo. Wala ito mga alam ko kayo mga kagawin ng palikuran bago tayo dumako sa pakikinig sa salita ng Panginoon. Awit natin sabi na flow through me, Holy Spirit.
Manahan sa aming mga puso, Lord Jesus. Linisin mo ang aming mga puso at isipan, O God. Ang iyong banal na salita siya mahulog muli sa aming mga puso. At nawa yung banal na Espiritu Santo siya muling magbigay ng kapahayagan sa bawat isa. Lord, wala kaming kakayanan sa aming sarili. Wala kaming lakas, O God, na makapagpatuloy sa pananampalataya kung wala ka sa amin na nag-guide sa amin, Lord Jesus. Lord, nagpapasalamat kami sa bawat biyaya mo, O God, at sa bawat kagandang loob na patuloy mo yung pinagkakaloob sa bawat isa amin. Lord, sa bawat pagpapala mo sa amin ay lalo kaming lumalakas at lumitibay sa pananampalataya. Lord, sa'yo kami nagbabalik ng kataas-taasang mapurit pag-isamba. In the mighty name of Lord Jesus Christ we pray. Amen. At bago pumahat kong bawat isa, at lagi na natin itong babasa mga kapatid. Sa 1 Peter chapter 5.
verse 8. Lagi na ito na babasa mga kapatid at babasahin natin. Okay? Chapter 5 verse 8 hanggang 9 ng verse 3. Be sober, be vigilant, because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Whom resist is steadfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. Sinasalita ng Panginoon sa gabing ito at malayan ng mga bawat isa. Pinabati muli ang bawat isa sa pangalan natin Panginoong Kristo. At muli ko tayong dinala sa naidalanginan para sa salita ng Diyos at sa isang panalangin muli. At yun lamang ating pinupunta dito mga kapatid. Dahil yun lamang ang pinakapag-asa ng bawat isa sa atin bilang mananampalataya sa ibabaw ng lupa. Wala nang iba. No? Hindi tayo nagpapagandahan dito, hindi tayo nagmamalaki ng ating mga sarili. Kundi tayo umaab sa Panginoon na may pagpapakumbaba. Dahil yun ang kailangan ng Panginoon sa bawat isa sa atin, ang pagpapakumbaba sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng Bible, we must humble ourselves before God. Kasi yun ang kailangan ng Diyos. At ang Diyos ay tutugon sa mga panalangin natin. So bago tayo mag-umpisa mga kapatid, nagkaroon tayo ng spare pastor kanina, sa ating pastor kanina mga kapatid. Kaya double rin tayo para dun sa ating kapatid na mayapa at kinuha ng ating Panginoon. So anak siya ni Pastor Jun Aquin. Kung naalala kong kilala niyo si Sister Aiding, na kanyang anak. Hindi ko matanda ko siya yung pinakapanganay. Siya yung panganay. So, nakita niyo sa meeting, siya yung nandun lagi sa kusina na nag-aasikaso sa mga bisita. Especially sa kanila. At kinuha natin Panginoon na kahapon. So, nagsabi si Pastor na magkaroon tayo ng double autumn ngayon para sa ating kapatid. Kapag abot din tayo ng tulong doon sa kanila. So, yung ating kapatid na yun ay actually nakasama namin noon wala pa siyang asawa, yung people pa siya, nakasama na namin siya. Hanggang sa nakapag-asawa, nakapilit sa pananampalataya o yung mga pagsubok na dumaan sa ating kapatid. At ano naman tawag ko sa ganun sa puso saka sa lungs. Heart and lungs kasi siya, nahirapan doon siya manginga. So, yun na naging, alam ko yung ganun ng sakit niya. So, mamaya mga kapatid, pati yung mga darating pa ay malaman nila. So, sa gabi ito, tayo magpapatuloy sa ating gawain. Gusto kong bigyan ng pagkakas. Resist the devil and draw nigh to God. So, yun yung ating pag-uusapan. Now, sa gabi ito, ang sabi dito sa ating binasa, kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Mapagbantay, ibig sabihin, ang inyong kalaban na diablo na gaya ng liyong ungal ay gumagala na humahanap ng masisira niya. So, alam na natin ito mga kapatid, itong versikulo na ito na inahilong tulad ng diablo sa leon na naghahanap ng masisila. No? Sabi niya na siya labanan ninyong matatag. So lalabanan pala natin ang diablo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Sabi niya, siya labanan ninyong matatag. So hindi mahina. So matatag sa inyong pananampalataya. So gagamitan ng pananampalataya ang pakikipagbaka sa diablo. No? Yamang inyong nalalaman na ang mga ganitong hirap, na ang mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sanlibutan. So, nalaman natin na yung mga hirap na ganyan na brethren that are in the world, no? They are accomplished. So now,
buksan natin ang John chapter 10. So, magbabasa na rin natin ito. Bukas muna tayo ng Bible. Chapter 10, verse 10 muna. Sabi dito, "The thief cometh not, but for to steal and to kill and to destroy. I am come that they might have life and that they might have it more abundantly." So, malinaw sa sinabi ni Jesus, yung thief, yung magnanakaw na pumaparito ay para magnakaw, pumatay at pumuksa. So, ang nakalagay dito ay magnanakaw o thief. So, alam natin yan na sumisimbolo yan sa kaaway. No? Bakit kamo? Pag dumatras tayo ng verse, sabi niya, verse 8, dito pa rin sa chapter 10 ng St. John, "All that ever came before me are thieves and robbers, but the sheep did not hear them." So nakita niyo mga kapatid, may una palang dumating, at ang unang dumating ay magnanakaw at tulisan. So kaya sinabi niya din sa verse 10 na ang magnanakaw ay dumadating upang magnakaw, pumatay at pumuksa. So malinaw na ang kaaway ang gumagawa noon. No? Tama ba mga kapatid? Yan ang gumagawa niya. At yung nauna na yon, sabi niya, hindi yung dininig ng mga tupa. Kasi ang sabi ni Jesus Christ na ang tupa ay nakikilala niya ang tinig ng kanyang Panginoon. Amen. So yung unang dumating, kasi may unang dumating, kaya sabi ko nga sa inyo, bago nagkaroon ng seed o binhi sa tao, Jesus Christ versus Satan, nauna na si Satan sa tao. Tama? Pagdating sa Garden of Eden, nauna siya na maglagay ng kanyang binhi sa tao. Kaysa sa Panginoon, si Jesus Christ, naglagay pa lamang after, sabi nga, 3,000 na, ba yan, 4,000 years. Sa pamamagitan ni Mary. Diba? Masyadong malayo na. So, malagi nauna si Satanas. Pero sabi nga ni Barbanam, ni Jesus Christ, yung mga nauna na yun, nagsiparito sila para magnakaw at mga tulisan. Pero sabi niya, yung mga tupa, hindi sila dininig. So alam natin ang tinig ng ating Panginoon. Di ba? Once na dumating ang salita ng Panginoon sa iyo, o dumating before sa iyo, salita ng Panginoon, narinig mo siya, tumalima ka sa tinig na yon at sinunod mo yung tinig na yon at sinundan mo yung tinig na yon kung nasaan yun. Amen. Kasi nagsasalita, may tinig. Malingaw mo, naririnig mo. At nung sinundan mo yung tinig, tama yung sinundan mo. No? At now, sa Romans chapter 8 verse 31, mababasa niyo dyan, "If God before us, who can be against us?" So kung nasa iyo yung Panginoon, kahit ano pang dating ng kaaway, dumating man siya na magnanakaw at tulisan, para sirain ka, nakawan ka, at patayin ka, dahil kasama mo ang Panginoon, sino ang magiging hadlang sa iyo? Sino ang mananaig sa iyo kung kasama mo yung Panginoon? So malinaw yan, sinabi ng Bible. Romans chapter 8 verse 31. Now, kapag ang kaaway, so tayo mga kapatid, sa Luke chapter 10 verse 19, binigyan tayo ng Panginoon ito. Sabi ng Luke chapter 10 verse 19, "Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you." So, itong verse na to, kung mapapansin nyo, ito yung binigyan ng Panginoon sa 70, kasama na rin yung 12. Pero hindi lamang ito nauukol sa kanila, kundi nauukol din sa bawat mananampalataya. Kasi kung papansinin natin sa Mark chapter 16 verse just Mark chapter 16, sa doon sa nangyari kay Paul, na kinagat ng tinuklaw ng ahas, so ay yung mga kapangyarihan na yon na binigyan ng Panginoon na walang mangyayari sa iyo. Tama ba mga kapatid? Amen. Bakit? Sabi niya dito, "I give unto you power to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway, at sa anumang paraan hindi kayo maano." So, yun ang binigay sa ating kapangyarihan. Amen. At sabi ng Panginoon,
pangalan niya kapag ito'y iyong ginamit at lahat ng hihilingin sa pamamagitan ng pangalan na yon ay ibibigay ng Panginoon. Kaya makita niyo sa denomination na ginagamit din nila yung pangalan na yon ni Lord Jesus Christ ay gumagana. Tama? Gumagana kahit sa denomination, ginagamit nila yung pangalan na yan, gumagana kasi may pangako. Kahit nga doon sa bautismo eh. Di ba yung pagkakaiba ng Matthew chapter 28 at Acts chapter 2, may pagkakaiba sila. Dahil doon sa inutos, walang pangako. Pero doon sa pagdating kay San Pedro, merong pangako. Kasi utos pa lang yun. Pero nung sinunod na, malinaw na nung sinunod ni San Pedro, yung inutos ni Jesus Christ ay tama. Bakit ka mo? Hindi magkakamali si Pedro sa gagawin niya. Bakit ka mo? Siya binigyan ng susi, ng kapahayagan. Amen. Kaya sabi ni Brother Branham, nung tama yung binigay sa kanyang susi, pati yung doorknob tama, pag suksok niya ng susi, pag suot niya ng susi, pag unlock niya, tama. Hindi siya nahirapang buksan. Pagbukas niya, tama. Bakit? Sa kanya binigay mismo ng Diyos o ng Jesus Christ yung kapangyarihan o yung power para ma-unlock niya yung door. Kaya pagbukas niya gano'n, tama yung revelation. Kaya nga, sabi ng ibang na nagbabasa ng Bible o nangangaral ng Bible, sino bang susundin namin? O tama, si Pedro ba o si Jesus Christ? Parehas tama yon. Walang mali doon. Depende lamang kasi sa tumanggap at doon sa may kapahayagan. No? Kasi kung mali si Pedro, dapat sa Book of Acts, may nagbautismo sana ng pangalan ng Ama, Anak, Espiritu. Ba? Pero wala tayong mga susumpungan na gano'n ang binautismohan na pangalan. Wala dyan, in the name of the Lord, in the name of the Lord Jesus Christ, lahat dyan, walang in the name of the Father, Son, Holy Ghost. Walang gano'n, kapatid. Kaya nga, pag yun ang bautismo sa iyo, kailangan nung ma-rebaptize kasi mali. Hindi sa titulo binabautismo, kundi sabi doon sa pangalan. Amen. Hindi sabi sa title. Kasi ang daming pangalan, ang daming titulo ni Jesus Christ, ang daming pangalan eh. Rose of Sharon, Lily of the Valley, tama? Pero hindi yun. Melchizedek, siya rin yun eh. Elohim, lahat yun. Pero pagdating ng New Testament, mga kapatid, binigyan talaga siya ng nararapat na pangalan na doon tayo maliligtas sa pangalan na yun. Amen. Malinaw yan. Now, so, binigyan tayo ng authority o kapangyarihan, binigyan tayo ng authority and power, sabi ni Branham, sabi rin ng binasa natin, para sa kaaway. Yan, malinaw yan. Now, binigyan na tayo ngayon, kaya magagawa mo na ito. Balik tayo sa James. Mapunta tayo sa James chapter 4. So, lagi na rin natin itong nababasa. Sabi niya dito, chapter 4, verse 7 to 8. Submit yourselves therefore to God. Masakop tayo kanino? Sa Panginoong Jesus, sa Diyos. Resist the devil, and he will flee from you. So, sabi niya, magsisalangsang kayo sa diablo at tatakas siya sa inyo. So, makikita nyo, resist the devil. So, pag niresist mo yung devil, lalaya siya. Pero kapag ganun ang ginawa mo, hindi ka lamang hihinto doon sa resist the devil. Kundi sabi niya, kapag niresist mo yung devil at siya'y tumakas, draw nigh to God. Amen. Lumapit ka sa Panginoon. Hindi pwedeng niresist mo yung devil, pinalayas mo, pinalis mo, hindi mo tinanggap, lumayo nga siya sa iyo, pero konting distansya lang. No? Pwedeng nawala sa iyo, pero hindi ka lumalapit sa Panginoon. Kaya sabi dito ng talata, draw nigh to God and He will draw nigh to you. So, nakita nyo, pag resist mo sa devil, lalayas yung devil, tatakas siya, lalapit ka naman sa Panginoon, at ang lalapit sa iyo ay yung Panginoon na. Amen. Kasi lumapit ka sa Panginoon, at lahat ng lumalapit sa Panginoon, sabi niya gano'n, ay hindi mapapahiya at hindi ko ipapahiya. Sabi ng Bible yan. So nakita nyo, na paglapit mo ngayon sa Panginoon, kailangan mo na cleanse your hands, ye sinners. Kasi kahit umawit ka ng umawit, tumugtog ka ng tumugtog, mag-church ka lagi araw-araw, hindi rin tatanggapin yung alay mo.
If I regard iniquity in my heart, God will not hear me. Di ba? Kaya sabi dito, cleanse your hands. Kasi ayaw ng Diyos na marumi ang kamay. Hindi yan paglinis ng katulad nung kay Pilato na naghugas kamay. Hindi yon. Sabihin, yung mga infirmities natin, yung mga sobra natin, sabi ni Brother Branham, yung surplus, mga transgression, sins, yun ang aalisin natin sa ating kaluluwa. Pati hindi lang dito sa kamay na ito. Kasi itong katawan ito, pinapanaanan ito ng diablo minsan. Kaya sabi nga ng Bible, sabi rin ni Brother Branham, ang panalangin natin, alisin ng Diyos ang kasalanan, hindi lamang sa espiritu, hindi lamang sa kaluluwa, kundi pati sa ating flesh. Amen. Kasi si Satan, mga kapatid, nilagay yan as a thorn. Saan? Sa soul? Hindi sa flesh. Dahil ang flesh at ang spirit o ang soul, lagi may kontrahan yan, sabi ng Bible. Yan sabi ni San Pablo. Yung gusto kong gawin, ay hindi ko magawa. Kasi gusto ng kaluluwa mo ay makalangit na bagay, pero yung flesh mo, kumokontra. So, may kontrahan sila. So, mahirap. Pero minsan isang araw, kapag nawala na yung flesh na yan, at nabago yung katawan mo, wala nang kontrahan yun. Ngayon lamang din sa ibabaw ng lupa. Kasi ito yung negative side natin na kinagagalawan. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. So, nakita nyo? Cleanse your hands. Sabi niya, sa mga makasalanan, pati yung puso ay i-purify. Dalisayin na katulad ng ginto. Tatanggalin yung dross, yung mga dumi, para lalo kumintab. Kasi kapag may dross ang ginto, alam naman natin yan, hindi mo masasalamin ng iyong mukha. Kasi hindi siya makintab. Kaya sabi na nga, sa Berba na kahit ng pagpapa-purify o dumadaan ng ginto sa apoy, kailangan masalamin mo yung mukha mo dun sa ginto. Para mapatunayan na totoo talagang ginto yon na dumaan sa pagdadalisay ng apoy. At doon sa spiritual na bagay, mga kapatid, ang Espiritu Santo ay siya ang apoy natin na magdadalisay sa atin. Saan? Sa ating pananampalataya. Now, sabi niya dito, purify your hearts. Sabi niya, mga may dalawang akala. Kaya sabi nga dito sa James chapter 1 verse 8, pag binasa niyo dyan, ayaw ng Diyos ng double-minded. Di ba? Pag binasa niya, di ba? Tinan niyo mga kapatid. The double-minded man is unstable in his own all his ways. Sa lahat ng kanyang lakad, sabi niya, ang tao may dalawang akala ay walang tiyaga sa lahat ng kanyang mga paglakad. Sa lahat pala ng paglakad niya, wala. So hindi pasado sa Panginoon. Kasi ayaw ng Diyos na, maglilingkod ba ako ngayon? Wag muna. Bukas na lang. Pagdating nung aalis ka na, ay wag na nga lang. Aatin kaya ako sa gawain. Ay, wag na nga lang. Diba? Ayaw ng Panginoon ng ganyan. Aatin ako. Naalala niyo yung kwento niyang parabola? Na inutusan ng tatay yung anak? Pumunta ka doon sa bukirin. Ang sabi niya, ayoko, pero pumunta. Minsan naman, pumunta ako, pero di naman pumunta. So ayaw ng Panginoon na gano'n. Ang sabi ng Bible, pag sinabi mong oo, sabihin mong oo. Pag sinabi mong hindi, hindi. Ganun lang, mga kapatid. Although minsan may sumasagot tayo ng alanganin, kasi may nakikita tayo hindi pa natin kinakaya, pero yung biyaya ng Panginoon ay mayaman. Sa ating mga kapatid, lagi natin sinasabi dito, lagi natin nababasa na hindi tayo lumalakad ayon sa ating mata, kundi ayon sa ating pananampalataya. Diba? We're not walking by our sight, we are walking by our faith. Sa hindi nakikita, kasi yun ang pananampalataya. Now, si Satan, mga kapatid, habang nire-resist mo, lumalaban din yun. Makulit yan si Satanas. Lagi pupunta yan sa Panginoon para magsumbong. Kaya kailangan mo siyang i-resist, lagi mo siyang ipanalangin. Bakit? Alis ka na sa akin. Mamaya andyan lang yan.
parang yung Holy Spirit na timid, big sabihin masyadong sensitive. Nakagawa ka lang ng konti, dumidistansya siya. Nandiyan lang siya. Pero kailangan mo siyang tawagin ulit. Ganun din ang Diablo. Pag pinalayas mo, ali-aligid yan. Kasi, hanap ulit ng tiyempo para pupunta ulit sa iyo. Nakaabang lagi yan eh. Kasi daw, sabi ni Prophet, dalawang puwersa, dalawang kapangyarihan ang nasa ibabaw ng lupa. Diba? Sa Diyos at sa Diablo. At nakaabang lamang yan sa isang mananampalataya. Kung anong gagawin mo, depende sa'yo. Now, basahin muna natin to bago tayo pumunta sa sinabi ng ating mahal na propeta. Zechariah, chapter 3. And he showed me Joshua the high priest standing before the angel of the Lord, and Satan standing at his right hand to resist him. So nakita nyo, si Satan nakatayo saan? Hindi sa left, kundi saan? Sa right hand. Para ano? To resist him. Upang maging kanya kaaway. Nino? Ni Joshua na high priest. Sino ba yung Joshua? Ito si Jesus Christ. Ito ang Panginoon. Pag sinabing Joshua, Savior. Di ba? So nakita nyo? Nakikipaglaban, sabi ni Brother Branham dito sa verse na ito, siya-charge tayo ng kasalanan ni Satan, nakakit siya doon magsusumbong katulad ng nangyari kay Job. Kapag may nagawa ka, kaya kailangan mong i-confess yung pagkakamali mo. Kasi bakit ka mo? Isang dahilan sa hindi pag-alis ng kaaway sa sarili mo ay yung unconfessed sin. Pag hindi mo kinonfess yan, ngayon sa confession mo, may repentance, pero may fruit of repentance. Hindi pwedeng nag-repent ka repent ka ng repent kasi maraming ganyan. Ginawa na nilang normal yung repentance. Hingin ng tawad. Mga kapatid, may mga nagawa kong mali, patawarin niyo ako. Hindi man sinasabi kasi. Minom yun. Alam nga naman yung church, hindi ka patatawarin. Tama? Pag may na umingi ng tawad, hindi mo patawarin? Hindi. Patatawarin mo. Utos ng Bible yan eh. Kasi pag hindi mo pinatawad, ibig sabihin, sabi ng mahal na propeta, ibig sabihin, hindi ka rin pinatawad. So, patatawarin mo yung kapatid mo. Ang problema, pagdating na ibang araw, uulit na naman. May nakakita na naman. Siya noon, hingi ng tawad yan, tatawagin na naman, ikakamsiling. Hingi ka ng tawad, hingi na naman tawad, mga kapatid. Tatawarin niyo ako kasi magkukumunyon. Hingi ako ng tawad, mga kapatid, kasi naging katitisuran ako sa inyo, sa katawan ni Kristo. Nakadalawa na yun, paulit-ulit. Nagiging tradisyon na yung paghingi ng tawad. Na ikaw naman, patatawarin mo naman talaga. Pero paulit-ulit kayo, walang fruit of repentance. May bunga dapat yung paghingi mo ng tawad na hindi mo na uulitin. Ibig sabihin nun, sabi nga ng kasabihan, sa una, okay pa yun, di ba? Pero sa pangalawa, choice mo na yun. Sa pangatlo, sinasadya mo na talaga. Pinang-apat mo pa, gusto mo na talaga yun. Sabi nga ni Pastor, ituloy mo na. Tama ba mga kapatid? Tama ba? Ganun yun. Kapag ginawa mo ng ginawa yan, ipinapakita mo talaga, sabi ni Brother Branham, nasa puso mo, walang pananampalataya. Walang pananampalataya. Pinapakita mo kasi yung nasa loob mo eh. Di ba? Sabi ni Jesus Christ yan. Kung ano ang yung nasa loob, yun din naman ang ilalabas mo eh. Kaya ang pagbabago hindi galing sa labas, kundi galing sa loob. Kaya nga sabi din ni Prophet, ang pagbabago it is inside. Palabas. Inside out, hindi outside in. Now, so nakita nyo? And the Lord said unto Satan, the Lord rebuked thee, O Satan, even the Lord that hath chosen Jerusalem rebuke thee, is not this a brand plucked out of the fire? So nakita nyo, ang magre-rebuke pala kay Satan ay ang Panginoong Jesucristo. Amen. Now, ano sabi ni Brother Branham sa kanyang mensaheng God's Provided Way? And every man, pakinggan nyo mga kapatid, and every man that fell into the snare of the devil
ang isang tao daw, sabi ni prophet, na nahulog sa silo, sa trap, ha? Sa patibong ni Satanas, is worse off than him. Ibig sabihin, mas malala pa pala kay Satan o kay David. Nakita nyo? Kapag nahulog ka sa kamay ng kaaway, nung binigyan ng option si Haring David, dahil sa ginawa niyang pag-senso sa Israel, anong hiningi ni Haring David? Andun ba sa choices ng Panginoon? Di ba wala? Ano sabi ni Haring David? Gusto kong mahulog saan? Sa iyong kamay. Kasi iba ang pagkahulog mo sa kamay ng Panginoon. Iba ang judgment ng Panginoon kaysa sa judgment ng kaaway. Bakit kamo ang gagawin ng kaaway sa iyo? Patayin ka, nakawan ka, at wasakin ka. Pero pagdating sa Panginoon, may hapag ang Diyos, kahit may punishment. Amen. Sabi niya dito, you're a heavenly being. You're supposed to be a son of God. Tama ba, mga kapatid? You're free, brother. You got liberty in Christ Jesus, believing. God loving free from sin, living free from death. That's right. Yan ang gusto ng Panginoon. Bakit? Because you are heavenly being. Makalangit pala tayo na nilalang. Oh, we are the sons of God. Kaya sabi ni Berba na gusto niya na malaya tayo. Saan? Hindi malaya ka kung saan mo pumunta. Ha? Hindi malaya ka. Malaya ko, Brother David. Punta ako sa Philippine Arena. Manonood ako ng Popalites. Gusto manood ng Blackpink. Hindi yun. Malaya ka dapat, sabi niya, sa kasalanan. Hindi manood ng concert. Ha? Hindi yung gusto mong gawin lahat ng bagay, gusto mong gawin. Hindi gano'n na sinasabi ni Jesus Christ, ng Panginoon, ni Brother Branham, na pagiging malaya. Ang sabi nga ni Jesus Christ, ang katotohanan na magpapalaya sa iyo eh. Saan? Sa kasalanan. But how the devil has caught you, so tawag dito, nadakip, caught eh, nadakip. Pag naganon ka ni Satanas, sa kailalagay, sabi ni Prophet, and cage you up. Kukulong ka pala sa kanyang hawla, sa kanyang tulungan. Sabi niya ganon. And cage you up with smoking. So, wala naman tayo sa atin dito ang nag-smoke. Drinking. Ewan ko lang. Nagdi-drink naman tayo siguro ng water. Pero sa mga alak, hindi ko alam sa inyo. Kapag yung ganyan ka, smoking and drinking ka, sabi niya gano'n, nadakip ka, nahuli ka ni Satanas, at kinulong ka niya. E kapag nakakulong ka, nilagyan ka ng kandado, makalaya ka ba? Kung wala kang sariling susi. Mahirapan ka lalong pag si Satanas. Ang tao nga na dalawang kanyang kasarian eh. Pag niyapos ka niyan, kahit lalaki ka, dalawang kanyang lalaki babae sa kanyang katawan, pag niyapos ka niyan, niyakap ka, hindi ka makalis eh. Sobrang lakas nila. Yes. Kala niya, yung mga ganun yung malalambot, pag hindi kayo niyakap nun, malakas yun. Kasi dalawa eh. Sabi niya dito, hindi lang na-stop doon sa smoking and drinking. All kinds of immoral living. Diba? Immoral na pamumuhay and thinking you're popular. Kasi ganun eh, kapag sisigarilyo ka, nag-iitid ka, wow, cool. Sikat ka, di ba? Pero pagka dating ng time, ano mangyayari sa kasikatan mo? Di ba na nakaroon ng cancer? Kaya nakalagay dun, meron siyang government warning ito sa kahay ng sigarilyo. Kahit sa alak, drink moderately. Now, sabi niya, all kinds of immoral living and thinking you're popular, thinking you're doing something. That's the most, pakinggan niyo mga kapatid kapag may ganun ka, that's the most great, most na great pa. Di ba? That's the most great, horrible sight there. To see that poor eagle, so nakita nyo? Bakit naging eagle?
Yung bitaw ni Berban sabi niya, that's the most great, horrible sight there to see, that poor eagle beating his brains out nearly against the cage, trying to get free. So, isa kang agila, nakulong ka, no? Nakulong ka sa mga ganun. Bakit ka nakulong sa ganun, agila ka? Dapat malaya ka eh. Mas mataas ang lipad mo sa ibang ibon, sa ibang hayop na lumilipad. Pero isa kang agila, nakulong ka sa ganun. So, anong kailangan mo? Ang Panginoong Jesucristo para makalaya ka doon. Sabi niya, trying to get free. Hindi ka makalaya ngayon kasi nakakulong ka. Kinulong ka ni Satanas eh. No? And you're helpless. Just helpless as you can be. Wala kang magawa. Wala kang kaya ng lumaya. At sabi niya, unless somebody puts 40 cents and open the cage. At sabi niya, Jesus Christ has done that. Open the cage to let you out. So, ang gumawa pala yung mga kapatid para makalaya ka doon sa kulungan ni Satanas na pinaglagay niya sa iyo, ha? Kasi isa kang agila, ay si Jesucristo pala. Siya pala may kakayanan magtanggal ng kadena, ng lock na iyon, para makalaya ka sa hawla ng kaaway. Kasi kapag naandun ka, hindi ka makakalaya kung wala ang Panginoong Jesucristo. Bakit? Normal ka nang nabubuhay sa ganun eh. Papasok ka sa trabaho mo, gagawa ka ng mga ganitong bagay, punta ka sa Medusa. Hindi yan Medusa, dyan lang. Party-party. Yan ang buhay mo. Di ba? Nakita yung mga ganun mga socialite. Mga artista, pupunta sila dyan. Tapos pagka may gig naman, nakakanta naman ng goodness of God. Tapos pag may, di ba, nakita nyo, immoral living. Gusto ba ng Panginoon yun? Nasabi ng Bible, malinaw. Abomination, saan? Sa mata ng Panginoon. Ibig sabihin ng abomination, kasuklam-suklam. Nasusuka. Imagine niyo, pupuri ka sa Panginoon. Tapos pagdating ng Friday and Saturday, pupunta ka sa ganun na lugar. Ano ba yung naando sa lugar na yun, di ba? Wala namang Panginoon doon na pinag-uusapan. Panay filthiness, panay karumihan. Kahit nga sa trabaho, di ba? Mahirap eh. Hindi naman makatrabaho mo believer lahat. So ano sa mga kwentuhan doon sa trabaho? May asahan na lahat eh, white joke. May kasamang green joke yan. So isa ka mananampalataya, nahihirapan yung kalooban mo sa mga ganung bagay. Anong kailangan natin? Panalangin. Bakit kamo kapag nasa iyo kaluwalhatian ng Panginoon, sila iiwas sa iyo? Na magkwento ng mga ganung bagay kasi alam nila Kristiyano pa. At sila pa magsasaway sa iba, sure, kayo maingay, kayo ganyan dyan. Di ba? Hindi mo na kailangan magsaway. Bakit? May gagawa nun para sa iyo. Pero kung ikaw naman, nakikisali ka pa rin, no? Parang yung mga nagsisimba dito noon, punta sila sa gawain. Ay, minsan isa sa trabaho nila, pupunta sila. Pagdating ng break time, o kaya bago mag-start ng gawain, at nakakita ng magandang nagtatrabaho dyan, preacher yun, deacon nga eh, naging associate pastor nga, naging pastor pa nga. Pag nakakita ng magandang dadaan doon yung nagtatrabaho sa opisina, siya pa mismo daw yung nagsasabi doon sa mga kasama yung nagtatrabaho na yung maganda doon, kita na yung dibdib, siya pa yung promotor eh. So paano gagawin ng nakikinig sa'yo? Natural, hindi ka makikita ng pagiging Kristiyano. It's unbecoming Christian, sabi ni Prophet. Ikaw pa mismo yung pasimuno ng pagtingin sa mga, sabi nga ng mundo, mga chiching. Diba? May chicks, tingnan mo naman yung katawan niya, no? So, paano magkakaroon ka ng ilaw sa iba kung gano'n ang ginagawa mo? Kaya magkakaroon talaga ng pagkukumpara sa dalawang pares na mananampalataya. Isang company pares kayo mananampalataya, tapos may kang ginagawa, magkakaroon ng pagkumpara yan. Kaya ako minsan naisip ko, ayoko may kasamang mananampalataya sa isang company, baka magkabukingan. Ha? Naisip niyo ba yan?
Gusto ko solo lang, baka mamaya may magkwento sa iba. Nagbubulgaran yan. Bakit? Nasa company kayo eh. Paras kayo nagsasabi, ako'y Kristiyano, pero iba yung ginagawa mo doon sa isa. So, paano magiging ilaw? Now, sabi niya ganun, pero sabi niya, wala kang magagawa. Helpless ka eh. Pero sabi niya, si Jesus Christ, kaya niya buksan yung hawla na yun. Yung pinagkulungan sa'yo ng kaaway para makalaya ka dyan. Now, sabi niya pa dito, sa Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Sabi niya, the devils, when they're not in bodies, seem to be helpless. Yung kaaway ka pala kapag wala sa katawan. Kasi gumagamit ang kaaway ng katawan. Kasi espiritu siya eh. Sabi niya, the devils, when they're not in bodies, seem to be helpless. Wala pala siyang magagawa. Eh ngayon, nasa iyo na, may magagawa na siya sa iyo. Na-welcome mo eh. Na hindi mo sinasadya, hindi mo alam. They have to have a body and yours will be alright. So pag nakita pala ni Satanas ng Diablo na okay pala yung katawan mo gamitin, papasok siya sa iyo. Bakit? Nasa immoral living ka kasi. May mga ginagawa kang mali. Kaya papasok talaga sa iyo ang kaaway kasi nakikita ka niya eh. At sabi niya dito, pakinggan niyo mga kapatid, and it certainly, sigurado, na is a breeding ground with unbelief. Bakit pala nagagawa mo yun? Wala kang faith. Anong meron sa'yo? Unbelief. At yun magiging breeding ground niya, yung sarili mo. Pag sabi ng breeding ground, nagpaparami. Tama ba mga kapatid? Breeding? Una muna isang kasalanan. Una, isang higop lang ng alak. Mamaya susunod na, 3, 4. Una muna isang attend. Mamaya, paulit-ulit na yan, na-attend ka na sa mga hindi baka Diyos na nagawain. Una muna, kunting salita lang. Mamaya, sunod-sunod na yung salita na hindi magaganda. Bakit ka mo? Because of unbelief. Naging breeding ground ng iyong puso. Konting patak lang ng hatred, ng pagtatanim ng masamang kalooban, sunod-sunod na yan. Bakit ka mo? Because of unbelief. So now, don't stay for the rest of the service if you're unbeliever. Now, sabi niya, don't stay for the rest of the service if you're unbeliever. Bakit ka mo? Mahirapan ka kasi kapag nando ka sa samahan ng mga believer at isa kang unbeliever. Sabi nga ni Pastor, parang inaasinan yung puwet mo. Hindi ka mapakali. Gusto mo nang matapos ang gawain. Sinatatagalan ka na, bakit ka mo? Lagi kasi sa iyo yung patama. Lagi natin sinasabi dito na ang mangaral at ang kanilang pangaral ay lahat natin ay tatanggapin. Masakit man sa atin o hindi. Bakit ka mo? Sabi ng prophet, para yan sa ikabubuti mo. Amen. Yung castor oil nga sabi ni Barban na, ayoko niyan. Tinatakasan ko yung nanay ko niyan. Pero sabi niya, wala akong magawa eh, kasi yun yung makakatulong sa aking mata. Isa, papainin pa sa amin. Ang sama ng lasa. Pero yun ang makakabuti sa aking pakiramdam, sa aking sikmura. Kaya napipilitan ako eh. Ano naman pagkatapos nun? Gumaganda at gumiginhawa naman na aking pakiramdam. Nakita niya? Ano sabi sa Bible? Sabi niya, eat the book, John. Tama? Eat the little book. Katulad dyan ang honey sa iyong bibig. Pero mapait sa iyong sigura. Pag dinadigest na salita ng Panginoon, mga kapatid, masakit sa ating kalooban. Lahat yan, kahit ako masakit. Pero kailangan, bakit ka mo? Yun ang magdadala sa iyo sa pag-agaw. Now, sabi sa question and answer, sabi niya, now, in that man was some of these spirits that was cast out of the swine in Gadara. Some of those poor people are out here. So, yung may espiritu noon, alam natin na ang espiritu hindi namamatay. So, lumilipat-lipat lang ng tao yan. Hanggang sa ngayon, buhay pa yung mga yun. At sabi ni Prophet,
Andito na daw sila saan? Sa insane institution. Diba? Pag sinabi insane institution sa mga lugar ng mga nababaliw. No? Pero ang pinakamatinding nabaliw, sabi ni Prophet, hindi yung mga nasa insane institution. Yung mga nagawak ng Bible na mali-mali tinuro. Yun yung pinakamatinding kabaliwan. Sabi ni Prophet na. Sabi niya, beating their heads against padded bars. Sa mga cells, sabi niya, nahampas yung ulo. Kasi nga, baliw nga eh. Remember, devils never die. Devils always live. But there will be a time where devils will have to die. So mamamatay din palang Diablo. Tanong, paano sila mamamatay? Espiritu na. Ito ang sabi ni Prophet. They will become totally annihilated. Ganyan pala ang paraan ng pagpatay o kamatayan ng devils kasi nga spirit sila. Hindi, sa atin kasi, pag sinaksak ka, nabuhusan ka ng asido, silabang ka, patay ka na. Pero ang Diablo hindi mo magagawa ang ganung bagay. Ang Diyos lamang may kapangyarihan para patayin sila. Saan? Totally annihilated. But now, they are alive. And they work from generation to generation upon human beings. So, generation to generation, ganun pala ginawa ng kaaway. Nilipat dito, pag napaalis, napalayas, kinasot ng Panginoon, ng isang mananampalataya sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoon sa Kristo, lilipat naman sa iba. Lipat ng lipat. Kaya hindi mo siya mapapatay, lipat ng lipat, nag-aanap yan ng lugar, yung kanilang ang puso ay walang laman at malinis. Nandiyan ninyo, malinis. Dapat madumi, di ba? Pero kapag nalinisan na, yan ang gustong-gusto ng kaaway, nagdadala pa ng iba. Kaya kapag nalinis na ang puso mo, huwag kang magpatagal-tagal na hindi mo pinapapasok ang Panginoon. Kasi kapag nakita ulit ni Satanas yan, walang laman ang puso mo, maganda to. Titingin ulit yun, di ba? Yung parable sa Bible, sabi ni Jesus, walang laman. Di ba sana kung walang laman at siya lang ulit yung pumasok? Hindi, nagsama pa ng iba. Di natural, mas malakas pa kaysa doon sa nauna. Mas malakas ka na ngayon. Kaya lang, pagiging malakas mo, ay si Diablo pala. Sabi niya, some of them is in the form of cancer. Some is in the form of epilepsy. Some is in the form of tuberculosis. Sabi niya, they get into the flesh. But seemingly, they are powerless until they can get into the person. So, hanggat hindi pumapasok doon sa flesh ng tao, doon sa taong yon, powerless sila. Pero magiging makapangyarihan lang sila kapag na sa iyo na. They have to operate through a person, which brings to another thought that the Holy Spirit covers the earth, but it is almost helpless until it gets into you and to me. So sabi ni Barbanam, katulad din niya ng Holy Spirit na kailangan may ino-operate siya. Ganun din ang kaaway. Kaya sabi niya, it's almost helpless until it gets into you and to me. Vice versa. Yung kaaway o yung Holy Spirit. Kasi kapag wala kang Holy Spirit, nasa yung kaaway, siya mag-ooperate sa'yo. Kung wala yung kaaway, ang Holy Spirit na naman mag-ooperate sa'yo. Depende sa'yo. Sabi niya, the devil wants to take us over to operate under him. Yan pala ang kaaway. Kaya nga, papansin niyo kapag may mga nagpapabautismo at lalapit na sa Panginoon, yung kaaway, todo-todo, tawag dito, doble yung kanilang trabaho para mapigilan yon at lumapit kay Jesucristo. Ang daming gagawin. Minsan, mawala ng pamasahe, hindi makakatin, minsan magkakasakit, minsan napaaway, minsan kung anong mga nangyari. Pipigilan talaga ng kaaway yan para lumapit sa Panginoon. Ayan, trabaho niyan eh. Ngayon, napalapit na sa Panginoon. Akala niya tumigil na ang kaaway? Hindi. Kasi nga mahalaga ka, isa kang ginto, kaya gusto ulit ni Satanas at pilitin niya na ibalik ka sa kanya. Kuhanin ka ulit sa sheepfold. Sabi niya,
So when he gets the mild form, pakinggan niyo mga kapatid, so when he gets the mild form, mild pa lang ito, hindi pa hard. Hindi pa extreme. Ha? So when he gets the mild form, he starts in sin. Doon pala nag-uumpisa ang kaaway. Saan? Sa kasalanan. Kapag doon nag-uumpisa, dire-diretso na yun. Nasa yun ang kaaway. So mahirapan ka na palayasin. No? Si Yesu Cristo lamang ang pwede magpalis nun. Sabi niya, if he can hold him just in a righteous man, so nakita niyo, kung paano siya, kung paano niya panghawakan ang righteous man, a good man, and just let him go ahead and try to be good like that. If he can hold him like that until he's dead, that's just what he wants to do. Yan palang gusto ng kaaway. Gusto mamatay ka na ngayon. Mabuting tao ka ba? Mabuting tao ka naman. Sabi ng iba, wala naman akong ginagawa ng masama. Basta ako mabuting tao ko, wala akong hinargabyadong tao. Hindi ganun ang kaligtasan mga kapatid. Ha? May mga mapupunta sa impyerno, sa lake of fire, na mga mabubuting tao sila dito. Hindi sila naglingkod kasi sa Panginoon. Ang requirements ng Panginoon, maglingkod ka sa Kanya, hindi pagiging mabuting tao. Kasi maraming mabuting tao, sabi ni Prophet, na maiiwan sa rapture. At madidisappoint sila. Naging mabuti naman kami, bakit ganito? Bakit? Pinapresent sa yung mensahe, pinapresent sa yung salita ng Panginoon, nireject mo? Ha? Pero mabuti kang tao. Pero nireject mo ang salita ng Panginoon, magkikita kayo sa judgment. Pero ikaw itatapon na sa impyerno. Hindi porket mabuting tao ka, isasama ka ng Panginoon. No? Hindi ganun ang Diyos. He's got him because, pakinggan niyo mga kapatid, he's got him. Nakuha ka na niya ng kaaway. Because, no matter how righteous you are, how good you are, how moral you are, how clean you are, so nakita niyo, how honest you are, you'll never get to heaven until you're born again. Kahit pala sabi niya ganun, righteous ka, matuwid ka, mabuting tao ka, ha? May good moral ka, malinis ka, honest ka, pero kung hindi ka madaan sa born again, o dumaan sa pagiging born again, sabi niya, you'll never get to heaven. So kailangan talaga ng pagiging born again. Jesus said so. You've got to be born again. You've got to be regenerated. Or there's not a way the world for you to ever enter heaven or ever come to Christ. God is depending on you and I. So nakadepende pala ang Diyos sa iyo at sa akin. So tatanggapin mo siya o hindi. O i-resist mo yung kaaway o hindi. See, the earth is full of the Spirit of God. But it's poured out. But it cannot operate until it comes into us, we human beings, to operate. Hindi pala pupunta ang Espiritu ng Panginoon sa atin at hindi siya makakapag-operate sa atin. Wala siyang operation sa atin. Ha? Sabi niya ganon, until it comes unto us. Hanggat hindi mo siya tinatanggap para mag-operate sa iyo. Tandaan natin ang Holy Spirit ang nag-ooperate sa atin. Siya yung control tower natin. Ngayon, kung wala sa Espiritu Santo, sino nag-control sa inyo ngayon? Di ba? Kahit matuwid ka pa, kahit nabuti ka pa, wala pala yun. Hindi pala yun. Kailangan mo pala maging born again. Now, so nakita niyo mga kapatid, sinabi ni Barbanab, ang sabi niya dito, so the law having a shadow, and every man that's ever born of the Spirit of God, so, ang isang tao, sabi niya ganon, na may panganak muli sa pamamagitan ng Espiritu ng Panginoon. Kasi lamang ang daanan mga kapatid, Spirit of God ang mag-born again sa atin, di ba? Tama ba mga kapatid? Kapag dumaka na pala sa pagiging born again, ito sabi ni Prophet, takes on a nature that he can't digest the world no more. 1 John chapter 2, verse 15. Huh? And brother, if you still love the world,
and professing to be God's child for the sake of your own soul. Find a place at the altar and pray. So kapag ganun pala nangyari mga kapatid, meron ka pa rin pagmamahal sa sanlibutan at pinoprofess mo, ibig sabihin, nagpapanggap ka o nagsasabi ka na ikaw ay anak ng Diyos for the sake of your own soul. Alang-alang sa iyong kaluluwa, sabi niya gano'n. Umanap ka daw ng altar at manalangin ka doon. Punta ka sa church, manalangin ka dito, sabi niya gano'n. Sabi niya, and pray through until God takes the world out of you. Kasi hanggat na meron ka pa rin pagmamahal sa sanlibutan mga kapatid, hindi makakapasok ang Panginoong Jesucristo sa buhay mo. Pwede ka mag-church. Di ba? Binasa ko sa inyo kanina. Matuwid, mabuti, malinis, tapat. Ha? Pero hindi naging born again, wala pa rin. Hindi ka makakapasok sa karya ng Panginoon. Bakit? May naiiwan pa rin eh. May latak pa rin sa iyo yun eh. Ha? Kahit latak, pagdating sa Panginoon, hindi pa pwede. Kahit maliit na mikrobyo o bakterya o virus, hindi makakasama sa karya ng Panginoon at hindi makakalusog doon. Kailangan niya maiwan dito sa ibabaw ng lupa. Kaya kung wala pa sa iyo yung Panginoon, sabi ni Prophet, if you still love the world and professing to be God's child for the sake of your own soul, find an altar and pray through until God takes the world out of you. Hanggat hindi inaalis ng Panginoon ang sanlibutan sa iyong puso, huwag kang tumigil manalangin sa Diyos. Yung mga ganyan, nag-claim ng mananampalataya, nasa sa loob na nga ng church eh. Nag-iisip pa kung anong mangyayari pagkatapos, kung saan pupunta, kung anong susunod na gagawin. Hindi nakakonsentrate, hindi nakafocus sa gawain ng Panginoon. Sabi nga ni Pastor, laging natutulala. Minsan may ganyan ako nakikita. Tutulala sila. Sabihin nun, walang laman talaga yung kaluluwa. Mag-iingat tayo mga kapatid kasi kapag ganun yan, nakikita ka ng kaaway. Minsan isang araw, nasa iyo na yung kaaway. Kasi walang pumapasok na salita ng Diyos sa iyong puso. Empty ka eh. Empty. Kailangan papasukin yung Word of God sa iyong puso. Kasi kapag hindi, malabo yun mga kapatid eh. Hindi ka makakarating sa kalangitan. Sabihin ganon, for He has perfected forever those that are sanctified or clean. So, ang pinerfect pala ng Panginoon, sabi ni Prophet, ay yung mga sinanctify at nilinis ng by the Holy Spirit. Then we are in perfection. So, yung mga sinanctify pala, dumaan sa justification, sa sanctification, sa paglilinis ng Espiritu Santo, yun yung papasok sa perfection. E paano ka makakapasok sa perfection? You are still love the world. Nakikipagkaibigan ka pa sa sanlibutan. Ayaw ng Panginoon yun. Ayaw ng Panginoon yun. Malinaw yan, sinabi ng Bible. But the man who goes ahead and sins and said, well, I belong to a church. So nakita niyo. Isang tao na patuloy pa rin at may kasalanan, pero sinasabi niya, well, I belong to a church. Kaya ganyan eh. Nag-church ka ba? Oo, nag-church ako. Pero kinabukasan, yung mga ginagawa ng mga unbeliever, yung parang nang ginagawa. So paano masasabi na siya isang Kristiyano? Sabi niya, don't make any difference. Kahit magpunta ka pa sa church. Kaya sabi ko nga sa inyo, hindi ka sa church. Tuso ang kaaway. Tandaan natin ang kaaway, sumasabay sa fellowship ng mananampalataya. Katulad ng panamidong. Kahit tumira ka pa sa church, dito ka na matulog, ka na lumabas. Makagawa ka pa rin ba ng kasalanan? Yes. Bakit ka mo? Hindi ko kasi pinapapasok ang Word of God. Kahit tumira ka pa sa church, basta ang puso mo. Hindi kasi sa church ang basehan mga kapatid. Sa individual. Pwede kang tumira sa church, pero sa puso mo, wala yung Word of God. Sabi ni Prophet, don't make any difference.
It shows that right in him proves that he hasn't got what he says he's got. So, sabi niya, pinapatutuhanan mo, ha? Na yung sinasabi mo ay wala sa iyo. Ha? Ay, nasa akin ng Panginoon. Pero yung ginagawa mo, hindi naman maka-Diyos. So, paano? Ano sasabihin ng nakakapaligid sa iyo? Nasa akin ang tamang pananampalataya. Di ba, bawal sa inyo manligaw ng unbeliever? Sino magpapaalala sa iyo? Unbeliever. Pag ikaw naman totoong mananampalataya, dapat tanggapin mo yun as correction kahit sa unbeliever. Hindi, iba hindi. Nasa may loob, magalit, may tutulungan ako ng mga ito. Hindi, mali yun, maling kaisipan yun mga kapatid. Ang tama mga kapatid. Kahit unbeliever pa yan, pwede magpaalala sa iyo yan. Gagamitin ng Diyos para, i-correct ka. Oh, bakit nandito ka? Di ba bawal sa inyo uminom? Sabi nga sa inyo nag-short ako Pag-slide na ngayon yun matagal na. Paalala sa akin, di ba bawal sa atin yan? Naka-short. Minsan mga ka-office mate, mga katrabaho pa, di ba linggo ngayon? Di ba may simba kayo? May samba kayo? So kapag ikaw ay maka-Diyos, o nagkiklaim ka na isang Kristiyano, iisipin mo na, nagpapaalala yung nasa harapan ko, ginagamit ng Diyos para ituwid ako. Amen. Huwag mo sabing, masama yan, masama. Hindi. Ngayon, kung nasa iyo na yung kaaway, magiging normal sa'yo yan. Ay, normal. Hindi, wala. Okay lang sa'yo mag-absent Nayunan mo pa. Wala ka talagang Panginoon sa puso mo pagkaganyan. Dapat mababahala ka na nga Ay, Lord, maraming salamat kung kinurek ako ng isang hindi mananampalataya. Kasi kahit hindi mananampalataya, pwedeng gamitin ng Diyos para i-correct ka. Now, sabi niya, it shows that right in him proves that he hasn't got what he says he's got. No, sir. You can draw bitter and sweet water from the same fountain. That's right. Same fountain, sabi ganon, bitter and sweet. Hindi daw ganon, sabi ni prophet. Sabi ng Bible, but all things are naked in judgment day. Hebrews chapter 4 verse 13. So anong gagawin natin mga kapatid? Pagdating doon sa harapan ng Panginoon, ang Panginoon may mata sa ibabaw ng lupa. Ha? To and fro. Sabi ng Bible, ang mata ng Diyos. Ha? Nakikita tayo. At sabi nga ng sa songbook natin, there's an all-seeing eye watching you. May nagbabantay pala sa atin. Yung mata ng Panginoon. So hindi natitigil yan, 24/7 yan, nakabantay sa atin. So anong ginagawa natin? Kaya sabi ni Prophet, maghanap tayo ng altar at manalangin tayo. Hanggang hindi tayo tinutugon ng Panginoon, huwag kang titigil manalangin. Kaya ang panalangin natin mga kapatid, hindi lang pagpalain ng Diyos. Kundi sabi niya, ang panalangin dapat natin, baguhin tayo ng Diyos. Kasi pwede kang hindi pagpalain ng Panginoon. Okay lang yun. Pero kapag ang ugali mo hindi na-change, delikado yun. Ha? O kaya pinagpala ka talaga ng Panginoon, o ng Diyos, pinagpala ka talaga. Materially. Pati spiritually, yung napapakinggan mo salita ng Diyos, umaapaw. Pero hindi ka nababago, problema mo na yun. Nasa taong problema. Ibig sabihin, ang puso mo, ang nakaupo dyan, ay hindi Panginoong Jesucristo. Kasi hindi nababago Tandaan natin mga kapatid, sabi nga ganun, binabago tayo araw-araw. Pero kung ang nakaupo sa iyong puso, sa iyong trono ng iyong puso, ay ang kaaway, hindi nababago yan. Kasi kaaway nandiyan nakaupo Ayaw niya na binabago.
Kaya panalangin natin mga kapatid, hindi lang pagpalain tayo ng Panginoon, kundi baguhin tayo ng Panginoon. Makarating tayo, makaabot tayo sa perfection. Kasi nang utos ng Biblia, ng Panginoon, na maging sakdal tayo. Makaabot tayo sa kasakdalan. Kasi kapag hindi ka umabot doon, hindi tayo makaabot sa perfection, paano ka kukunin ng Diyos? So yun ang salita ng Diyos mga kapatid, resist the devil and draw nigh to God. Kapag niresist mo yung devil, yung kaaway, pag gumahog ka na bilisan mo na. Na lumapit sa Panginoon. Kasi hindi kaya papahiya ng Panginoon. So sa gabi ito, salamat sa Diyos sa ating napagmulayan na salita. At katulad na sinabi ko kanina, mga kapatid, may double offering tayo para sa ating kapatid, Mr. Aileen na Bunayapa. Ulit natin crisis the answer bago tayo nalangin sa ating Panginoon. Christ is the answer to all that my longing. Christ is the answer. Yes, Lord. Hallelujah. To all that I need. Savior, but I serve the great physician. Oh, hallelujah. He's all I need. Amen. Sa gabi ito ay isama natin sa panalangin ng gabi ito. Pakisama po sa panalangin ng pananakit ng aking tiyan at paghihina at panghihina ng Diyos po ang magbigay ng kagalingan. Sa Diyos po ang papuri at pasasalamat. Kaya prayer request ni Sister Keisha. Isama natin sa panalangin at isama rin natin mga kapatid yung ating magiging gawain sa Dako ng Bicol na maging maayos ang panahon na hindi nag-uulan. Ingatan rin tayo ng Panginoon sa ating biyahe. Ang Diyos ang mag-provide ng ating mga pangailan. So sa gabi ito tayo lulunod sa ating pantay ng lalaki. Amen.
Lord God, kami nagpapasalamat muli sa iyong kabutihan at kadakilaan ng patuloy ng pinagkakaloob sa bawat isa. Lord, ang dalangin namin ay hindi kami magapi at matalo ng kaaway,
Nawa ang pananampalataya ng bawat isa ay patuloy na lumago at tumibay sa pamamagitan ng iyong banal na salita. Lord, Ikaw siyang manahan sa aming mga puso, Lord Jesus, ang iyong banal na Espiritu Santo ang maging control tower namin at maging guide namin, O Lord God, sa lahat ng aming buhay. Lord, ang aming pananampalataya patuloy ng pagtibayin hanggang sa iyong pagdating, O Lord Jesus. Makaabot kami, O God, sa kasakdalan, O Lord Jesus. Lord, sa gabi ito, Ikaw siyang patuloy magbigay ng proteksyon sa bawat isa sa amin. Ang iyong banal na dugo, O Lord God, ang magbigay ng proteksyon, O Lord, sa bawat mananampalataya. Lord, sa gabi ito, sa may mga karamdaman at sa may mga pangihina, O God, Ikaw ang siyang magbigay ng kagalingan at kalakasan, O Lord Jesus. Lord, ang aming mga puso, ang aming mga sarili, O Lord God, ay inihain namin siya, O God, as a living sacrifice, O Lord Jesus. Lord, ang kagalakan, O God, ng aming paglilingkod sa iyo ay manatili sa aming puso, Lord Jesus. Lord, sa gabi ito, sa kami nagbabalik ng katastasan at pagsamba at papuri in the mighty name of Jesus Christ we pray. Amen. Oh, how I love Jesus. Oh, Nanako na sa pag-ibig mo ng Panginoon. May tutulong tayo sa para sa ating mga kapatid. Hindi na lang natin sa pilit na klase. Sabi mo, text.
Dakidakilang Ama, Diyos na dakila sa lahat ng bagay. Salamat na aming pinagkakalap sa iyo, Lord Jesus. Salamat, Panginoon, Lord Jesus, sa mayamang mensahe. Aming napakinggan muli, Panginoon, ngayong gabi. Pinagkalap niyo, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon. Maging ang iyong Espiritu Santo ay nanaan sa aming kalalikan, Panginoon. At naging pagpapala ang aming ginawa, Lord Jesus. Salamat, Panginoon, Lord Jesus, sapagkat sa iyong salita, Panginoon, at sa iyong pangalan ay may kapangyarihan. Amen. Salamat, Panginoon, sa katugunan ng aming mga panalangin at muling umabot, Panginoon, sa iyong luklukan ng awa. Patunay, Panginoon, na hindi ka nagbabago noon ngayon at magpakailanman. Dalangin namin, Panginoon, ngayong gabi na ikaw ang siyang patuloy, Panginoon, na tumulong sa amin at magbigay sa amin, Panginoon, ng inspirasyon na magpatuloy, Panginoon, sa gawaing paglilingkod at patuloy na tumawag sa iyong pangalan. Sapagkat ikaw lamang, Panginoon, ang pinakasandigan, Lord Jesus, at sa iyo lamang, Panginoon, may katiyakan. Salamat, Panginoon, Lord Jesus, sa iyong binamit, Panginoon, sa likod ng pulpito. Pagpalain niyo sila, Panginoon, simula sa MC, Panginoon, alam niyo ang kanyang pangangailangan. At sa lahat ang ginamit ng daluyan ng pagpapala. Patuloy siyang pagpalain sa unang kanyang pamilya, maging ang kanyang ministeryo, Panginoon, Lord Jesus. Bless them, Lord Jesus, maging sa mga nakinig, Panginoon. At ang mga salapi na ito, Panginoon, na tinigo na yung anak, Panginoon, ay maging pagpapala nawa, Lord Jesus, sa bawat isa, maging sa aming pag-uwi, Panginoon, ngayong gabi. Paano niyo kami, Panginoon, ilingatan sa pagpunta. Ganoon din nawa, Panginoon, sa pag-uwi na ikaw ang siyang patuloy, Panginoon, na mag-provide sa bawat isa ng kanilang mga masasakyan at makauwi ng ligtas, Lord Jesus. Sa inyong, Panginoon, ang lahat ng kaburihan at salamat sa iyong dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, ng aming Diyos, tagapagligtas. Amen. Amen. God bless you, Brother Jay. Ano na pong makapag-WhatsApp. Okay, lagi ko lang tuloy na mga kabayan.